So sama-sama po tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon. Sabay-sabay tayo magpupuri at papalakpak. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah! Salamat Panginoon. Salamat aming Diyos. Hallelujah! Thank you Lord. Thank you Lord. Glory to God. Sabay-sabay tayo magpupuri. Magpapasalamat sa Panginoon. o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating midweek fellowship.
Salamat sa ating Panginoon at meron na naman tayong pagkakataon na makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng live streaming ng ating midweek fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin, i-share ang fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala upang sila man po ay mapagpapala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At sa ating pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan na po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga spiritual na anointing. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Lord to God, Lord to Jesus. Patuloy kami magdidiwang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil tapat ka sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, aming Diyos. Thank you, Jesus. Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinatiriwang namin ang iyong pagliligtas. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Iyong kahabagan at pag-ibig kong wagas. Pinatiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinatiriwang ka namin, O Jesus. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalakan ng Diyos. Hallelujah. Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Thank you, Jesus. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinatiriwang namin ang iyong pagliligtas.
mo'y laging yaan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, Oh, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Jesus, oh, nawang mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, yes, Lord. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, ikaw ang aming pastor, kailanman hindi kami magkukulang, Panginoon. Ang biyaya mo ay sapat at higit sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya patuloy kami magpupuri. Ihahayag ang kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah! Oh, yes, Jesus! Buong sigla, ipahayag natin na tapat ang Panginoon. Ikaw ang aming pastor, hindi Yes, Lord! Thank you, Jesus! Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kagalakang ito na meron kami ngayon, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan namin, Lord. Salamat sa joy, Panginoong Jesus, na meron kami ngayon, nakukuha naming umawit, pumalakpak, patuloy na magpuri, Panginoon, dahil kahanga-hanga ang lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Lord, na wala nang maaari pang magkumpara, Panginoon.
sa mga blessings, sa pag-ibig mo, sa pagpapala mo sa aming lahat, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya meron kaming pag-asa, meron kaming joy sa puso namin, Panginoon, na patuloy na umawit, sumamba, Panginoon, para sa iyo. Hallelujah, 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 Jesus. Salamat sa opportunity na ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoong Jesus, na nakapagbabalik kami ng papuri at parangal para sa iyo, Panginoon. Kulang pa ang lahat ng ito, Lord, sa kagandahang loob na pinagkaloob mo sa amin, sa kaligtasan na meron kami, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy mong binubuhos sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya buong sigla kaming aawit, buong sigla kami, Panginoon, na ipapahayag ang kabutihan mo, Panginoong Jesus. Dahil wala kang katulad, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo ay sapat, ang pagpapala mo ay sapat sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming magbalik ng parangal at papuri na karapat-dapat sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. There's joy in your presence, Panginoong Jesus. Hallelujah. Nawawala ang mga kaabalahan, nawawala yung mga alalahanin namin, Panginoon, nawawala yung aming mga karamdaman, Panginoong Jesus. Hallelujah. In your presence, there is fullness of joy, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, i-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung paano ka umawit. Nakikita ng Panginoon kung paano ka sumamba, magtaas ng kamay, sumigaw ng papuri. Hallelujah. 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 Huwag nating sayangin na lumipas ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Tapat ang Diyos at ang pag-ibig niya ay wagas sa ating lahat. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong umawit. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hear our praises, Lord. Hallelujah. Dinggin mo ang panalangin, dinggin mo ang pag-awit ng iyong mga anak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, pagdakila ay para lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Sadyang kibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Daghila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, Ika'y aking
Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Umawit ng papuri. Umawit ng pagsamba. Hallelujah.
Jesus, sa'yo ang narangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang narangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Purihin nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili. Pagkatapos nating sumabay sa ating danoiting band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng espiritual na awitin. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso't isipan sa ating Panginoon sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alex Santos sa series na Remember God's Promise sa topic na I will give you the desires of your heart. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakasubaybay at nakikinig ngayon sa ating pong midweek fellowship. Naniniwala po ako na kanina pa, habang tayo naghihintay at habang tayo nakikinig ng mga awit papuri at sumamba sa Panginoon, tayong lahat ay excited na mapagpala na salita ng Diyos. Amen. Sige nga po, kung tayo excited na po sa ating gawain, inaanyayahan ko muna po ang lahat na i-share ang gawain ito. Pakipindot po yung share button dyan sa may lower left corner ng inyong pong mga cellphone. Makikita nyo po yung arrow sign dyan na nakaganon. Sige, pakishare muna po natin. Lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya at mga nais pang maabot ng salita ng Diyos. Hallelujah. At sa lahat naman po na nakapag-share na, sige nga po, pindutin nga po natin ang heart react. Heart po heart react. Sige, punuin po natin ng maraming heart react ang ating pong pagtitipon at gawain para sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nasaan man tayo ngayon, pero tayo pumalakpak at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, bilang pagsisimula po ng ating gawain, samahan niyo po ako sa isang pambungad na panalangin.
Ama naming sa langit, maraming salamat po sa oras na ito na ikaw po ay kasama namin at ngayon ay naririto sa aming kalagitnaan. Kami man po ay magkakalayo physically, but Father in heaven, we believe in the manifestation of your omnipotence and omniscience in the midst of us. Alam po namin na ang mga salita mo ngayon na aming mapapakinggan ay magdudulot ng buhay, kagalingan, pagtatagumpay, comfort, at kagalakan, pag-asa sa lahat po ng nakikinig. Lord, sa mga ngayon lang makakapakinig ng salita mong nagbibigay buhay, Lord, let them have the life that you give and you offer. Bigyan mo sila, Panginoon, ng buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kaligtasan at pag-asa. Lord, sa oras na ito, ikaw na po ang manguna sa mga ngaral ng salita mo. Lord, hindi ang karunungan ko, hindi ang laman ng puso ko lamang, hindi ang kagustuhan ko, Panginoon. Higit sa lahat, Ama, ang magbibigay luwalhati sa iyo at ang nais mo, Panginoon, na ipabatid sa bawat isa. Sa patnubay, Ama, ng Espiritu Santo, gabayan mo kami. Let us have the wisdom, knowledge, and discernment that we need. Panginoon, sa pangalan ng iyong na si Jesus, kami pong lahat ay nagpapasalamat na sa oras na ito, kami ngayon ay tatanggap ng biyaya at pagpapalang dulot ng mga salita mo. Ama, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige nga po, muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So isang mapagpalang araw at oras po sa ating lahat, nasaan man tayo ngayon at panig ng daigdig at Pilipinas. We are happy and blessed to have you right now in this particular midweek fellowship because continuously po, tayo po ay patuloy na nasa seryeng Remembering God's Promises. Nilagyan ko na ng ses kasi for more than 2 months, ang dami na po nating mga pangako ng Diyos ang narinig at muli inalaala at hindi lang inalaala, mga kapatid. Naniniwala ako na we don't just remember or remembered God's promises in our previous lesson. Hindi lang po natin siya inalala. Alam ko po marami sa atin habang nakikinig na blessed, may tinanggap na biyaya at pagpapala. May mga pangako ng Diyos na nais sa katuparan sa kanilang mga buhay. Amen. So sa oras mong ito, patuloy ang Diyos na tutupad sa kanyang mga pangako. At ang ating pong paksa ay pinamagatang, I will give you the desires of your heart. Ibibigay sa iyo ng Diyos at tutuparin ng Diyos ang lahat ng nais ng iyong puso, ang mga pangarap mo. Biblical po iyan. At yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. So ito po parang nagre-review lang tayo. Ang sabi po sa salita ng Diyos, maraming plano, maraming pangarap, maraming gustong maabot ang isang tao. Amen. Tama po ba? Mag-amen nga po kung naniniwala tayo na kahit po anong edad tayo ngayon, may pangarap pa rin tayo. Kahit po anong edad tayo ngayon, bata, early adult, youth, kabataan ka man, lalo naman yung mga young professional, driven by so many dreams and desires right now. Yung hindi nakatapos na sila ng pag-aaral, it's time for them to face the reality of life. Magtatrabaho, gustong ma-promote sa trabaho. Di ba? Gustong magkasasakyan, gustong makabili ng sariling bahay, gustong makatulong sa magulang, gustong maiahon ng mga magulang sa kahirapan, mapag-aral ang mga kapatid. Di ba? Makapagtapos ng masterate degree, doctorate degree. We have so many dreams and desires as of the moment. Pagtungtong mo naman ng medyo nasa 40s and above ka na, ang gusto mo na ngayon ay makita mo ang mga anak mo na matapos nila ang kanilang pag-aaral. So, pag ikaw naman ay
ay nandun na sa mga 60 pataas. Ang gusto mo na ngayon, magandang buhay sa bawat mga anak mo, magandang pamilya. So you see, ang tao hindi natatapos mangarap, hindi natatapos magplano, hindi nauubusan ng kagustuhan ng kanyang puso. Kaya nga sabi sa Kawikaan 19:21, we need to remember that ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak. Sa dami ng iniisip, sa dami ng binabalak, ang dami nating pangarap. And it's a good thing to have a dreams and an aspirations in life. Sabi nga, napakahalaga daw ng isang tao is goal-oriented. And for you to be a goal-oriented, you need to have a dreams. You need to have desires. You need to have aspirations. Sa mga company po, we call that desires and aspirations are vision. Wala pong institutionalized organization ang walang vision. Because every one of us has something that we look forward in the future na if by God's will, maging ganoon tayo at maabot natin sa panahong yaon. Kahit po ang ating community, ang lingkod ng Panginoon Charismatic Community, we have our plans and desires for the community. Kasi ang tao daw po, sabi sa Kawikaan 19:21, maraming iniisip, maraming binabalak. But take note of this, people of God. Ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaya nga mamaya makikita ninyo na as you make your plans and as you utter or make aspirations in life, sa pagkakaroon po ng maraming laman ng ating puso, sa pagkakaroon po ng marami nating pangarap, sana hindi tayo lunurin ang mga pangarap na ito at bulagin tayo sa isang katotohanan na anumang plano ang meron tayo, ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Tanging ang kalooban, ang kagustuhan niya at ang plano niya ang mangyayari sa atin. Kaya mamaya makikita ninyo sa ating pag-aaral, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang iniisip natin at ang kalooban ng Diyos. Hindi natin pwedeng isama ang Diyos sa ating mga balakin. Hindi pwedeng hindi natin i-align ang ating mga aspirations and desires sa kalooban ng Diyos. Because if it won't align, kapatid, your life will be full of disappointments. Kasi iisipin mo, bakit hindi nangyayari yung mga pangako ng Diyos? Bakit hindi natutupad yung mga pangarap ko? Akala ko ba God will fulfill the desires of my heart? Kasi nga, magkahiwalay ang iniisip at binabalak at pinaplano at pinapangarap natin sa kalooban at layunin ng Diyos. Kasi you will not stand against the will of God. No one will stand against the will of God. Because the Lord's counsel, ang kalooban ni Yahweh, lamang ang mananaig. Kaya nga ang sabi po sa Kawikaan 16 verse 9, ang tao ay nagbabalak, marami tayong plano, marami tayong pangarap, marami tayong gustong abutin, marami tayong gustong makamit. Ang dami-dami natin sa listahan natin. Sabi nga, ang dami nating to-do lists, ang dami nating mga goals in life. Pero kung hindi po natin isusuko yan sa Diyos at hindi po natin yan iaalay sa Diyos at ia-align sa kagustuhan ng Diyos, ang sabi, si Yahweh ang nagpapatupad. It is the Lord's that direct our steps. Si Lord lamang po ang siyang gumagabay sa atin sa lahat ng ating hakbangin sa buhay.
At yung pagtupad ng Diyos, yung pagtugon ng Diyos, yung pagbibigay ng Diyos sa kagustuhan ng ating puso ay mangyayari lamang at mangyayari kung ito ay naka-align sa kalooban ng Diyos na nais niyang matupad. And later on, makikita nyo, hindi naman kontrabida ang Diyos sa mga pangarap natin. Never na ang Diyos kinontra tayo at naging kontrabida sa buhay natin. Sadyang bulag lang tayo kung minsan na sa sobrang dami nating gusto, binubulag at nilulunod na tayo ng mundong ito to the point that we never see na ang Diyos pala ang dami ng natupad na pangarap sa atin. Kasi alam niyo mga kapatid, sa madalas na pagkakataon, ito kasi tayo eh. Pag tayo nagplano, pag tayo nangarap, minsan yung pangarap natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos at yung pangarap natin, ang pamamaraan natin ng pagtupad, hindi nakasandig at nagtitiwalat nananalig sa Diyos. Ano po ang nangyari dito sa Lucas 12:16-19, isang parable? Ang sabi, pagkatapos itinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ang ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Alam niyo po, kitang-kita dito sa verse na to, dito sa talinhaga nito, ang buhay ng bawat isang tao, no? Ang dami, isa sa mga pangarap natin, hindi naman yung mayaman ka lang sa financial, pero isa yan. Isa sa masasabi natin na, parang lahat na parang karamihan na sa atin na, isa sa pangarap natin yumaman, magkaroon ng magandang tahanan. Sabi nga, lalo na ikaw yung galing sa hirap. Ako, I will be hypocrite if I will say to you that I don't like to be wealthy or I don't want to get rich. Magiging ipokrito po ako. Kasi ako po, lumaki ako sa hirap. At hindi ko na ata kaya na ang mga magulang ko muling mababaon sa utang. Muling mabubuhay ng isang kahig, isang tuka, walang matirhan na maayos at disente. Kaya ako, gusto ko yumaman para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang. So may pangarap tayo. Pero ito po kasi ang minsan, at sabi ko nga, pag naaabot na natin yung mga pangarap na yun, parang yung mayaman, di ba? Isang mayaman na siya at umani pa siya ng sagana. So I think he is, in his perception, sa pananaw ng mayaman, natutupad ang kanyang mga pangarap. At sabi nga natin, hindi natatapos mangarap ang tao. Kaya nagtanong siya sa sarili niya, ano gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. So, alam ko na, mangangarap ulit siya. At ang kanya ngayong pangarap, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. So, mas mataas na pangarap, mas matayog. Doon ko ilalagay ang aking ani, ang ibang ari-arian. Para bang, nung nakapagtapos ng bachelor's degree, gusto ko naman maging master's degree. Tapos nung nakatapos ng master's degree, gusto ko namang maging doctorate degree. Mas malalaking pangarap ang mayroon tayo sa buhay once na na-fulfill yung una nating pangarap. Pero nag-warning dito ang Panginoon. Ano yung mali dito ngayon sa lalaki?
Tapos ay sasabihin ko sa aking sarili, ito ngayon yung mali. Kaya pala siya nangangarap ng mas mataas, ay ganito pala ang layunin kasi niya. Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Mga kapatid, masama bang kumain? Masama bang magpahinga? Masama bang uminom? Masama bang magpakasaya? May masama ba sa apat na bagay na yan? Alam niyo po, ito, naging topic namin sa F group. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang sabi ng Diyos, there's a time for everything. Lalo na yung pagpapahinga, di ba? Ang Diyos nga 7 araw sa isang linggo, 6 na araw lang siya nagtrabaho. Yung 7 araw, inilaan niya para sa pamamahinga. At para po sa atin, ang pamamahinga ay para sa Diyos. Kaya tinatawag nating Lord's Day ito. Hindi masama. Sapagkat dapat nirirespeto natin ang bawat pangyayari at panahon na yan sa buhay natin. Yung pagkain, irespeto mo. Huwag mo sabayan ng ibang bagay, lalo yung pagtatrabaho. Yung pag-inom, irespeto mo yan. Kasi yan ang nagpapalakas ng ating katawan. Kailangan mo ding maging masaya. Di ba? Lalo na yung pamamahinga, di ba? Lalo na yung pagtulog. 6 to 8 hours, average dapat, 6 to 8 hours. Hindi pwedeng less than 6 to 8 hours, sabi ng medicine. At hindi rin maganda kung sobra. Kailangan 6 to 8 hours a day. Or else, marami pong pag-aaral na nagsasabi, umiikli ang buhay ng tao. Correlated. And may mga pag-aaral na rin na may causation. Yung kakulangan sa tulog sa mortality rate. Mahalaga magpahinga, mahalagang kumain, mahalagang uminom, mahalagang magpakasaya. Alam niyo ang mali dito? Yung salitang lamang. Nangangarap tayo para lamang sa ating sarili. Hindi masamang mangarap. Hindi masama na ang puso natin maglaman ng maraming pangarap. Desires, aspirations, dreams. Hindi po masama. But if our dreams are only for ourselves and ourselves alone, me, myself, and I, mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Hangal pala ang taong nangangarap para lamang sa kanyang sarili. Naku, kaya mo lang gustong yumaman kasi gusto mo makapag-travel all over the world without anything in your bucket list. Hangal. Hindi po masamang mag-travel around the world. Pero kung iyan ay nakatuon lang para sa sarili mo, the Lord calls you hangal. Hindi po masama na maging milyonaryo. Pero kung kaya mo lang gustong maging milyonaryo, ay para kumain na lamang, magpahinga na lamang, uminom na lamang, at magpakasaya na lamang. Wala ang Diyos sa plano mo. Wala ang simbahan, ang iglesyang kinabibilangan mo. Wala yung katuparan na maging alagad at gumawa ng alagad ni Kristo. Hangal ang sabi ng salita ng Diyos. Even the noblest dreams can be considered foolishness if God is not part of that dreams and aspiration.
kahit ang pinakadakilang pangarap at layunin ay maikukonsidera nating kahangalan kung ala ang Diyos sa mga pangarap na to. Sa gabi ring ito, ibabawian ka na ng buhay. Ito ngayon ang tanong sa atin ng Panginoon. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sige, nakapag-travel ka around the world. Who will benefit from that? Ako, naging masaya ako. And then you die. Will it be written in the book of life? Malilista ba sa aklat ng buhay ang mga bansang napuntahan mo na hindi kasama ang Diyos? May madadala ka ba sa langit na mga pera, sasakyan, bahay? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Magandang may pangarap. Tamang mangarap. Okay ang mangarap. Pero kung ang pangarap natin para lamang sa ating sarili, dukha naman tayo sa paningin ng Diyos. Wala rin pong kabuluhan. Lahat ng iyan kahangalan. Amen. Kaya sana po kasi mamaya baka makapusin tayo ng oras. I am now talking to you, people of God. Jesus is now talking to you, people of God. Mangarap ka, oo. Pero isama mo ang Diyos sa mga pangarap mo. Sabi nga natin, kaakibat nung pangangarap natin, ano yung unang pinaalala sa atin in the early days of this year? Magpapatuloy ako. Habang nangangarap ka at tinutupad mo yung mga pangarap mo, magpatuloy ka sa gawain ng Diyos. Huwag kang bibiti, huwag kang mawawala. Huwag mong ipagpapalit ang gawain, ang Panginoon, ang kanyang ministeryo sa mga pangarap mong yan. Kailangan sa iyong pangarap, kaakibat nito, na sa pag-abot, nagpapatuloy ka sa gawain ng Diyos. At in your journey in achieving your dreams, sa pagpapatuloy mo sa Panginoon, kaakibat din ito yung araw-araw mong patatawarin ang sarili mo. Kung may mga bagay at na-disappoint ka na hindi nito nagampanan dahil hindi na makatutulong sa pag-abot ng mga pangarap na to. Kasi sometimes, as we aspire for our dreams, minsan, we are being inconsiderate with ourselves. Sa sarili mismo natin, pinahihirapan natin, tinatanggalan natin ang kasiyahan ng ating sarili. Kaya nga dito dumarating na hindi na tayo nakakadalo ng gawain kasi gusto natin matupad natin yung pangarap natin. Hindi na tayo nakakapamahinga. Sabi ko nga, hindi na natin nire-respeto yung mga oras at panahon sa buhay natin. Wala na tayong oras sa sarili natin, wala na tayong oras sa pamilya natin, wala na tayong oras sa Panginoon, wala na tayong oras sa maraming bagay kasi ang gusto mo na lang maabot mo yung mga pangarap mo. Do not be so hard for yourself. Patawarin mo kung nabigo ka. Kung naging mahina ka, patawarin mo yung sarili mo. Pag may mga taong patuloy na sumisira sa iyo sa pag-abot ng mga pangarap mo at nagiging friction, kumbaga, mga, ano ba tawag doon, mga kontrapelo, kung tawagin natin sa sanlibutan, patawarin mo sila. And when the world and the universe, rather, sabi nga ni, sino man nagsabi nun? Si Pia Words ba? Pag niisip mo ang mundo at ang universo is against you, forgive. Kaya nga sabi natin, magpapatawad ako. At
At yung pangarap mong yan, yung pangarap mong yan, yung pangarap mong yan, ilaan mo lahat, gamitin mo lahat, gawin mong driving force para makapaglingkod sa Diyos. Di ba minsan tinanong na natin yung ating sarili, sino ba unahin ko, yung pangarap ko o ang Panginoon? And I am really blessed by the preaching of Sister Marisa before. Bago pang mag-pandemic, midweek din to. Hindi naman kasi talaga, it's a matter of prioritization. It's not a matter of prioritization. Hindi mo po kailangang mamili kung pangarap po ang Diyos. All you have to do is to align. Kaya ka nangangarap para sa Diyos. Kaya mo gustong magkaroon ng isang bagay na to para sa Diyos. Gusto mo magkaroon ng iPhone 14 Pro Max, fully paid, pero lalabas na to yung iPhone 15 eh. Ngayon tanongin kita, para saan? Show off? Up to date? Or updated? Para maging in? Asan ang Diyos doon? Asan ang Diyos doon sa pagiging in? Yan man lang ba ay na-installan mo ng Zoom? Para kung youth ka, nakakadalo ka kahit sa Zoom ng youth fellowship? Iyan man lang ba nagagamit mo? 4 hours a week? Sige, 4 hours a week na lang. 2 hours midweek, 2 hours fellowship. Para makinig ng salita ng Diyos. Nagagamit mo ba yung iPhone 14 fully paid Pro Max mo? To share yung mga gawain ng Panginoon? Nasaan ang Diyos? Lord, gusto ko magkaroon ng mansyon. Pangarap ko yumaman. Pangarap ko magkaroon ng malaking bahay. Bakit? Hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagmamayabang. Pero ako po kasi sa karanasan ko sa gawain ng Panginoon, sabi ko, gusto ko magkaroon ng financial freedom, yumaman, para dumating ang panahon, pwede na akong mag-full-time sa ministry. Maagang makapag-retiro sa mga nakakapagod na mundong ito. Para sa gawain ng Panginoon na lang ako. Gusto ko isang araw magkaroon din ako ng magandang bahay. Kahit hindi malaki, pero sarili. At yung bahay ko na yun, gagamitin ko sa gawain ng Diyos. Pwedeng pagmitingan. Yung maghahanda ka ng konti. Doon mo papupuntahin yung mga ka-church mo. May gawain. Baka sa ganung paraan, yung mga kapatid ko, yung mga kakilala ko, maging mapunta sa gawain ng Diyos. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Hindi para makapunta kung saan-saan lamang. Para sa paglilingkod ko, sa paghayo, may ginagamit akong sasakyan. Yung kagaya nila Sister Karen before, yan po ang mga yan ang aking mga nilulok, yan yung mga inspirasyon ko. Sister Karen, si Sister Rosel, yung after ng dati, nung hindi pa nagpa-pandemic, pag after ng practice, imagine niyo, ang sasakyan po nila, siguro ang capacity lang 8 tao, pero ang isinasakay po, lalo na nung hindi pa yung Fortuner ba yung sasakyan nila Sister Karen, hindi pa ganon, yung sasakyan nila na parang 5 lang, 3 sa likod, 2 sa harap. Kaya sinasakay po nun, 6, 7, 8. Patong-patong, kandong-kandong. Every week yun. Pag ihahatid na sa kanya-kanyang bahay, malayo yan. Lahat ihahatid. Gusto ko rin nun. Yung mai-offer ko, yung meron ako,
at yung sagana ako para sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, hindi masamang mangarap. Kailangan lang yung pangarap natin align. Align sa mga pangarap ng Diyos. Pero alam po ninyo, ang tao kasi sa pangangarap, ito din gusto kong i-discuss. Ang dami nating pamamaraan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Minsan kasi, so okay na tayo. Dreams should be aligned. Now, let us talk about how to achieve. Marami tayong pamamaraan, ano? Ito yung ilan sa mga pamamaraan ng tao sa pag-achieve ng kanyang mga pangarap sa buhay. Unang-una, education or the merit base na kailangan makapagtapos ako dito para maabot ko yung mga pangarap ko. Ano po ang sabi? Tama naman na yung education is part of having the opportunity to achieve your dream. Sabi nga sa Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. So habang bata pa lang, napakahalaga na nag-aaral para sabi hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So yung pag-aaral po, biblical yan. Yung pagkakaroon ng magandang edukasyon, elementarya, sekundarya, higher education, mahalaga yan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Amen. So wala pong masama na mag-aral. Isa yan sa pamamaraan din na tinuturo ng Biblia na paraan para matupad mo yung mga pangarap mo. Pero ang akin lang pong paalala, huwag naman din sanang maging hadlang ang edukasyon. Na iaano na natin, mamaliitin na natin ang pamamaraan ng Diyos. Ako po, alam na alam nyo na ang kwento ko. Kung kayo po ay tagalingkod, alam na alam nyo na yung kwento ko. Kailanman, hindi po naging hadlang ang pag-aaral ko para maglingkod ako sa Panginoon. Bagkus, nag-aaral ako ng mabuti. Yes, nag-aaral ako ng mabuti para hindi ko kailangang, halimbawa may exam. May exam Monday. Hindi ko kailangang magpaalam sa gawain ng Diyos ng Sunday just to review. Kasi nag-aaral ako ng mabuti. Nag-aaral ako ng mabuti ng Monday to Friday para alam ko yung inaaral ko. Araw-araw nagsosolve na ako. Like ko sinasabi sa mga estudyante ko, 3 problems a day. Nagsosolve ako ng 3 problems a day. So, nag-aaral ako sa classroom, nag-aaral ako araw-araw para pag weekends, hindi yun kasabay sa gawain ng Diyos. Handa ako kahit anong exam meron the following week. Minsan kasi we tend to, hindi ko alam kaya hindi na lang kami makahindi, oo na lang, sige, go, fight, support, mag-review ka maayos, pagpe-pray ko na makapasa ka, tama naman yun. Tama ang mag-review. Pero kasi ako, I always see to it that my time in my education will never, ever hinder my time for the Lord. Kaya gagawin ko siya ng weekdays. Magre-review na ako araw-araw ng weekdays. Para Sabado at Linggo, sa Panginoon lang ako. Education. Ako po nung humahayo sa San Marcos, ako po ay humahayo sa San Marcos Friday, 7 o'clock pero lumuluwas ako 4 o'clock pa lang kasi mahaba yung biyahe kasi nasabay ginagawa ang daan ng MacArthur. 1 oras ang biyahe, so 4 to 5. Tapos nagpe-prepare pa ako ng lugar, inaayos ko pa, nililinis ko pa, piniprepare ko pa yung sound system and the chairs. Nagtatawag pa ako ng mga tao na dadalo. 4 hours. Nagkaroon po ako ng klase ng 5 to 8 Friday. So, dapat nagpaalam na ako sa pagiging pastor sa San Marcos. Hindi po. Hindi ako nagpunta kay Brother Tony. Muna. Ang una kong pinuntahan,
yung teacher ko, yung professor ko. And you know, my professor then is a dean of the College of Engineering. Kinausap ko siya. Hindi siya pumayag. Nung hindi siya pumayag sa una namin pag-uusap, I am decided to drop the subject. Desidido na ako to drop the subject. Kasi hindi ko kaya na bitawan ang gawain ng Diyos sa San Marcos. And then, the following days, hindi ko na matandaan yung nangyari. Bigla akong kinausap nung professor ko, yung dean, at sinabi niya, o sige, doon ka na pumasok sa ibang klase. Every Thursday or Wednesday ata yun, sa section C. Ako lang mag-isa. Hindi ko kasama yung comfort zone ko, yung mga kaklase ko. Pero pumapasok ako ng 5 to 8, hindi na siya kasabay sa gawain ng Panginoon. Meron pa pong pagkakataon, PE naman. Natapat ba naman PE Sunday? So kami ni Brother Bam, alam niyo ginawa namin ni Brother Bam? Abraham Aguilera po ni Sister Aya, klasiko po yan eh. Parehas po kami nagpaalam at lumipat kami sa klase ng ibang section. Kila Sister Marge ang pagkaalam ko. Weekdays. Kasi Sunday attend kami ng fellowship, hindi pwede. Hindi pwedeng sumabay sa gawain ng Panginoon ng klase namin. Pinausap namin yung professor, pumayag siya. Minsan kasi, nagawan mo na ba ng paraan? Ang nakakalungkot kasi sa atin po, ang lagi nating unang binibitawan, pag mayroong nasasaway na mga gawain, sasabihin natin, sa Diyos din naman galing to eh. Maiintindihan niya, of course, of course, of course. Maiintindihan ng Diyos. Wala naman siyang magagawa eh. Lalo na't desidido ng puso mo. Kaya magpapaalam ka na lang. Pero, have you tried? Akala ko ba ang mahawakan ng mga kamay mo pagpapalain ng Diyos? Bakit hindi mo muna subukang gamitin yung kapangyarihan na binigay sa iyo ng Diyos? Hawakan mo ang puso, ang isip nung kakausapin mong tao para mapapayag mo siya na huwag maging sagabal yung gagawin nyo o yung gawain meron kayo sa gawain ng Panginoon. Have you tried? Kaya sabi, pagpapalain ng Diyos lahat ng gagawin mo. He will direct your path. Sabi niya siya maglalagay ng mga salitang sasabihin mo sa iyong mga bibig. So yes, education is very important in achieving and fulfilling your dreams. Pero sana hindi maging hadlang ang edukasyon. Mga kabataan, para kay Kristo. Marami sa amin, we've been there so many times that our classes and educations are asking us to leave the ministry, but we never did. Marami pong magpapatotoo niyan. Marami pong magpapatotoo niyan sa community ng lingkod. Mga kabataan na hinahatak ng pag-aaral. Pero anak, nag-aaral talagang, isa talaga sa paraan, talaga pag-aaral ng yung totoong nag-aaral ng mabuti, maniwala kayo, hindi magiging sagaba ng pag-aaral pag nag-aaral ka ng mabuti. Parang ang sarap pakinggan, wow naman. Hindi makakapag-practice kasi magre-review, ang sipag naman. Kasi nga, baka hindi naman nakikinig eh. Yun na lang yung paraan niya para catch up sa lesson, mag-review. Kasi pag di siya mag-review, wala siya masasagot. Kasi nung nagdi-discuss yung teacher, hindi nag-aaral. Brother Alice, hindi man nagtuturo yung professor ko eh. Eh di aralin mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Bakit mo isasabay ng youth fellowship? Education is a good platform to achieve your dreams. But if your education
but for the sake of education as a sacrifice ang Panginoon, think again. Am I really fulfilling my dreams according to God's will? Next, power and connections. Di ba? Ginagamit din natin ang kapangyarihan o yung mga connection natin para matupad natin yung ating mga pangarap. Sabi nga, di ba? Merong palasak na kasabihan sa gobyerno. It's not what you know, but who you know. Hindi daw yung kung ano ang alam mo para ka ma-hire, kundi kung sino ang kilala mo. May paalala po sa atin ng Panginoon dyan sa mga connections and power tripping na yan pag tayo sa kagustuhan nating maabot yung ating mga pangarap. 1 Corinto 1:26-29, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang sa isay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Yes, kung sa mundong ito, the only way for you to be on the position or as part of the achievement of your dreams is to have power and connection, mga kapatid. Lahat ng yan sinisira ng Diyos. Sira sa Diyos lahat ng yan. Sa harapan ng Diyos, hindi palakasan, pagalingan, pahusayan, patalinuhan. Hindi yan ang pamantayan ng Diyos. So, in the same way, hindi mo kailangang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming koneksyon sa maraming tao para lamang matupad ang mga pangarap mo. But because if God allows you to have and give you your desires, kahit wala kang kakilala at kapangyarihan, mapangyayari yun ng Diyos. Kayang gamitin ng Diyos. Ito nga, sa kanyang ministeryo, kaya niyang gamitin yung mahihina, naturingang hangal, naturingang mahihina. Ang sabi, yung mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina, nandito ang panig ng Diyos. So, wala kang wala kang kapangyarihan, gagawa ka na ba ng masama, manlalamang ka na ba ng kapwa, para lang mapalapit sa mga taong ito? Magkukompromiso ka ba? Para lang mapalapit sa taong ito, para isang araw, sila yung maging daan para maabot mo yung mga pangarap mo? No! Do not be conformed by the system of this world. Dahil kahit sa tingin mo, wala kang, mahina ka, mahiyain ka, wala kang lakas doon sa sinasabi nilang palakasan, pero pag ang Diyos tinupad ang mga pangarap mo, maniwala ka, kayang gawin ng Diyos yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Another way kung paano tinutupad ng tao ang kanyang mga pangarap, competition. Nakikipagkompetensya na minsan nanlalamang na ng kapwa. Tandaan niyo po, Kawikaan 20:17, mga kapatid, anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain. Ngunit kapag tumagal, ay para kang kumakain ng buhangin. Hindi ka mapubusog. Hindi ka magiging masaya. At kailanman, hindi ito magdudulot ng mabuti sa buhay mo. Huwag mo sabihin walang nakakakita. God is alive. Competition is good if you are fighting fair and square. Patas at walang panlalabang. Pero if that competition, nilalamong ka na to the point nanlalamang ka na at nandaraya ka na, hindi na tamang paraan yan para maabot ang mga pangarap mo.
Another way, wealth, kayamanan. Pero nasabi ng Panginoon tungkol sa kayamanan, ano mapapala ng tao makamtan man niya ang kayamanan sa buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili? Natupad ba talaga ang mga pangarap mo? Kung yung kayamanan na yan na ginamit mo at nakuha mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap ay naging mitya naman ang buhay mo, do you really meet or achieve the end or your purpose and objective? Ano pa po yung paraang ginagamit ng tao para makapatupad yung kanyang mga pangarap? Partnerships, mga alay. Humahanap siya ng mga katuwang, ng mga kasama. Alam niyo po, sa isang banda, tama po yan. Kasi, di ba, nung ang Diyos ay nilalang si Eva, siya ay magiging katuwang, alay and partner ng kanyang asawang lalaki para sabay nilang tutuparin yung mga pangarap ng Diyos para sa kanila. So, okay ang partner. Okay ang alay. Ang wag lang nating gagawin ay wag kayong makikisama, 1 Corintios 6:14, wag kayong makikisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. So, hindi po masamang makisivilize, hindi po masamang magkaroon ng kaibigan na unbeliever. Ang masama is nakikisama kayo na kapareho sa pamamaraang ginagawa nila. Yun ang masama. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? Ang liwanag o ang kadiliman? Kung mali ang pamamaraan nila, huwag mo silang gayahin. Kung sila'y nagfa-falsificate ng mga documents, huwag mo silang gayahin. Kung sila'y bumibili ng mga diploma, huwag mo silang gayahin. Kung sila'y nagpapagawa ng kung ano-ano para lang makakomply sa kanilang mga requirements, huwag mo silang gayahin. Kung sila ay nagbabribe para lang makakuha ng magandang posisyon, huwag mo silang gayahin. Pag sila ay nandaraya, tumatakbo sa mga pamamaraan at sistemang ininstitusyon ng ating lipunan, pamahalaan at gobyerno, nilulusutan nila para lamang sila ay magkaroon ng mas maraming resources, huwag mo silang gayahin. Kailangan mabuting katuwang, mabuting kapareha, mabuting kasama, kaibigan ang meron ka. At lahat po ng iyan masusumpungan mo sa church. Mga kapatid, simulan na natin. Buksan natin yung ating sarili na ang ating maging close friends ay ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi whether you like it or not, after this life, sila po ang totoo mong kasama sa magpakailanman. And yung isa po na paraan din natin and motivation natin para tayo matupad sa mga pangarap, yung mga layunin. Kasi meron tayong mga purpose, may mga advocacies tayo and motivation. Diba? Para bang yung mga, halimbawa, si Gina Lopez, pangarap niya na muling maging maayos ang kalikasan. Kaya yung kanyang purpose at motivation na yun, ang ginagamit niya para talagang makibaka sa pamahalaan dati para lumaban sa mga sumisira sa kalikasan. Yung mga activist, yung mga militanteng grupo, gusto nila ng bagong gobyerno, gusto nilang sila humawak sa gobyerno. Yan ang ginagamit nilang motivation para gawin lahat ng kanilang makakaya para yung institutionalized government ay masira nila. Kasi gusto nila sila ang nasa power. Ano ang purpose mo? Ikaw, tanongin kita, what's your purpose? Kaya gusto mong maabot yung pangarap mo. Kailangan kong yumaman kailangan ko ng trabaho mo to kasi gusto ko. What's your purpose? Yumaman? Gusto ko kasing sumikat. Gusto ko kasing makilala. Gusto ko kasing magkaroon ng 1 million followers. Gusto mo maging ganti? Subukan nyo lang na makaahon ako sa hirap. Ipamumukha ko lahat sa inyo, lahat ng ginawa nyo sa aming panggigipit at pangmamaliit. Yan ba ang purpose mo and motivation?
Kasi gusto kong maging magaling sa harap ng maraming tao. Gusto kong maging awardee, outstanding, exemplary performance. Is that your purpose? Anong paalala sa atin ng Bible? Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga nagpagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang ang pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis sa pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot. Hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong hindi pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna. Ang mga nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. So para saan tong purpose mo? Para saan tong advocacies mo? If these purposes and advocacies are not aligned with the will of God. Mga kapatid, every motivation and purposes that we have, if it is driven by earthly things, it will fade away. It will be forgotten. And it will be corrupted and decomposed, and someday will be gone. Pag ang motibasyon lang natin at purpose natin ay para sa mundong ito, na hindi permanente at lahat temporary, wala rin pong patutunguhan. If you really want to make a lasting impact, isama mo ang Diyos sa mga pangarap mo. Sapagkat sa maraming paraan na ito, isa lang po talaga ang tunay na sikreto. Mahalaga ang edukasyon. Mahalaga yung ibang bagay dyan. Pero pag nawala ang isa na ito, at ano kaya yon? Wala ding saysay lahat ng pinagpapaguran natin. Kahit may edukasyon ka, kahit may connection ka, kahit magaling ka sa kompetisyon, malakas ka, kahit mayaman ka, kahit marami kang kakilala, kahit maganda ang purpose mo, sabi sa awit 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. These things cannot guarantee of these things. 1 to 6 na. Itong 1 to 6 na to, walang nasulat na ito'y maggagarantiya sa iyo ng katuparan ng mga pangarap mo. The long-lasting dreams. The high-impacted dreams. Or impactful dreams. Isa lang po ang nangako. Natutupad ng mga pangarap mo. Pag sa Diyos mo hinanap ang kaligayahan. Pag kay Yahweh mo hinanap ang kaligayahan. Isa yan sa pinakamagandang pangako ng Diyos sa ating mga anak niya.
Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Sa Kanya daw po natin hanapin ang kaligayahan. Huwag mo siyang kalimutan sa lahat ng ginagawa mo. I-align mo sa Kanya lahat ng mga pangarap mo. Ihandog mo, isuko mo, ilatag mo lahat sa harapan ng Diyos. At sa bawat pangarap na yon, siguraduhin mo na nandoon ang Diyos. Sa bawat pangarap na yon, siguraduhin mong merong para sa Diyos. Nakaangkla sa Diyos. At may magandang patutunguhan para sa Diyos. I tell you this, He will give you the desires of your heart. Kahit anong hadlang kayang hawanin ng Diyos, if that dreams is anchored to His will, ala pong imposible sa Panginoon. So, ibig sabihin ito, Brother Alex, dahil tuto pa rin ng Diyos yung mga pangarap ko, ibig sabihin ba nito, I can have anything I want in this world? Yung ba ibig sabihin nito? Mga kapatid, pag ganyan kaka-excited dyan sa pananaw na yan, ay, kaya pwede ko na palang makamtan kahit ano sa mundong ito. Pag ganyan ang motivation and excitement mo, I tell you this, you are on the wrong motivation. You know why? Akala ko ba kaya, the premise is very important. The premise is very important. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan. So kung kaya ka na-excite sa verse na to, ay dahil, matutupad ko na lahat ng mga pangarap ko. Pwede na ako magkaroon ng kahit anong bagay. Pwede pala ako magkaroon ng sasakyan. Pag diyan ka nagiging masaya, hindi mo sa Diyos hinahanap ang kaligayahan. Kailangan kay Yahweh. Kailangan kay Yahweh. Yes, Lord, I'll trust your word. Para sa gawain mo, magkakaroon ako nito. Para sa paglilingkod ko sa iyo, magkakamit ako nito. Yun yung sinasabing kay Yahweh mo hanapin. Hindi yung, wow, magkakaroon ako ng, wow, makakatapos ako ng pag-aaral. Yehey! Yehey! No. Lord, one day, you'll be proud of me. Ahalan ako mabuti, Lord. Hindi ko pababayaan yung pag-aaral ko at hindi ko rin pababayaan ang paglilingkod ko sa iyo. Kasi naniniwala ako isang araw, matutupad ang mga pangarap ko as I delight myself into you. Ang sabi po sa awit 37 verse 7, yung verse 3, yung verse 4 na yun, awit 37:4, hindi yun tungkol sa lahat magkakaroon ka. Hindi yun eh. Kasi alam mo sabi, sa harap ni Yahweh, 37, basahin natin yung verse 7. Sa harap ni Yahweh pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. May kanta niyan, no? Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, na 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 na. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Umasa kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang pangarap mo ay makakamtan. Awit 37 ata ang title ng verse na yun eh. Psalm 37. Diba? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng awit 37:4 is, kasi minsan
Inukumpara natin eh. Bakit yun, Lord? Bakit yun, oh? Bakit yun ba't yun gumiginahawa? Ba't yun yumayaman? Ay puro kasamaan ang ginagawa nun. Bakit ganon? Huwag mo kainggitan yun. Alam nyo, meron tayong tinatawag na konseptong delayed gratification. Yung delayed gratification, sila mabilis. Mabilis yung pagunlad, mabilis yung pagkakamit ng mga pangarap nila. Pero, ang tanong, saan patungo yun? Sa huli. Baka sa kapahamakan, wag na natin yung kainggitan. Diba? Ang dami mong shortcut. Puro pandaraya, puro panloloko ginawa mo. In a matter of a year or two, na-promote ka. Tapos after 5 years, na-discover yung mga kasinungalingan mo at panloloko mo. Maganda nung umpisa, immediate gratification, pero nung huli, nasira din lahat. Bumagsak din. Ikaw, ang sabi sa'yo ng Panginoon, huwag mong kainggitan yung ganong pangyayari. Pumanatag ka, magtiyaga kang maghintay sapagkat kung sa paghihintay mo at sa lahat ng ginagawa mo sa Diyos mo hinahanap ang kaligayahan, kahit matagal kang naghihintay, ang sabi, tutuparin ito ni Yahweh. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. So do not compare your life with the life of unbelievers. Yours is incomparable to them. May Diyos ka, sila wala. Kaya ano man ang meron sila ngayon, dahil wala ang Diyos sa buhay nila, lahat yun papunta sa kapahamakan. So ano kinaiinggit mo? Kasi nga, ang isip mo nandun sa immediate gratification. Gusto mo kasi kagad magkapera ngayon. Ang gusto mo kasi kagad magkasasakyan ngayon. Ang gusto mo kasi kagad magkaroon ng magandang bahay ngayon. Gusto mo kasi kagad ma-promote ka kagad ngayon. Makilala ka kagad ngayon. Sumikat ka kagad ngayon. Mali yun. Ang dapat mo, maglingkod ka ngayon. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan ngayon. At maniwala ka, darating ang panahon, your end will be a victorious end. Because God will give you the desires of your heart. Praise the Lord. Huwag kang mainggit, huwag kang mabalisa sa masasama. Huwag mo kainggitan ng liko nilang gawa. Naunahan pa ako. Wag. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Tandaan niyo po, the verse, awit 37:4, is giving us an assurance na hindi naman lahat ibibigay ng Diyos sa atin na you can have anything you want. Ang gustong sabihin ng Panginoon sa verse na to, tapat ang Diyos. Tutuparin ko yung mga pangarap mo. Kahit nagtatagal, pero darating. Pero ano ba? Ano ba yung mga pangakong tinutupad ng Diyos? Kasi baka iniisip nyo lahat Hindi po lahat. Tandaan nyo po, ano ba yung I will give you the desires of your heart? Ano ba dapat ang laman ng puso ng isang mananampalataya? Ang sabi sa Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan yung puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu at makalalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ang mabuti ang aking mga utos. Yun po ang laman ng puso na meron tayo ngayon. Kailangan yung puso mo, yung pangarap mo dito sa puso mo, ang laman niyan ay mga bagay na magdudulot sa iyo para una, makalakad kayo ayon sa tuntunin ng Diyos. Pangalawa, masunod ninyong mabuti ang kanyang mga ipinagagawa sa inyo. Pag hindi aligned yung desire ng puso mo dyan,
Gusto mo lang magkamal na salapi. Gusto mo lang magbilang ng magagandang sasakyan. Gusto mo lang makapangasawa ng isang magandang sexy babae at matipuno at gwapong lalaki. Yun lang. Kasi gusto mo lang ng show off. Gusto mo na makapag-asawa ng mayaman para maging trophy wife just for the show off. Kapatid, huwag kang umasa. Natuto pa rin yan ng Diyos. Because that's not part of the new heart and new spirit that He gave you. Bago na po ang puso natin. Pag bago na yung puso mo, hindi na pera laman yan. Hindi na mansyon, hindi na mga sasakyan, hindi na mga gandang babae at mga gwapong lalaki. Hindi na mga maraming followers lang at kasikatan ang laman yan. Ang laman yan, mga bagay na tutulong sa'yo para makabigay ka ng kaluguran kay Kristo. Mga bagay na tutulong sa'yo para makapaglingkod ka sa Panginoon. Mga pangarap na nais mong makamtan kasi alam mo na pag yung mga pangarap na to natupad, makapaglilingkod ka ng maayos sa Diyos. Tignan niyo po yung kwento ni Solomon. Alam niyo na po yung kwento na to, no? Na ang Diyos po nagpakita kay Solomon, unang hari 3:3-14. Sabi sa kanya ni Yahweh, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? It's just God saying, what is the desire of your heart? Sabihin mo, what is the desire of your heart? So parang si Solomon, tinatanong tayo ngayon ng Diyos, what is the desires of your heart? What are the desires of your heart? Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo. Pinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Ang tinutukoy po ni Solomon, siya yun, yung anak ni David na nakaupo sa trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Ano kaya ang nasa laman ng puso ni David? Ano kaya ang pangarap ni David? Pangarap kaya ni David na maging tanghalin na pinakamahusay na tumanggap ng iba't ibang parangal bilang hari, yung mga pangarap ni David? Gusto kaya ni David na magkamal ng maraming yaman? Kasi masarap na mayaman ka na ikaw ay haring mayaman. Ano kaya pangarap ni David? O kaya naman ay gusto kaya ni David na lahat ng lumalaban sa kanyang pamunuan, sa lahat ng lumalaban sa gobyerno, nung araw nung panahon na to, digmaan pa lahat kaya ng mga kaaway, mamatay na lang para wala ng struggle, walang difficulties. Yung kaya ang pangarap ni David? Yung easy life, yung immediate gratification, yung kaya ang gusto ni David, yung immediate na magkaroon siya agad ng pera, ng salapi, ng kayamanan, immediate na victory. Is that the desires of David's heart? Ito po ang laman ng puso ni David. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala. At kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ako? Sino po ba ang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito? You see? Now I'm talking to the servant of the Lord. Kausap tayo ngayong mga lingkod ng Panginoon. Yung mga nasa ministeryo. What is the desires of your heart?
Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, napakaganda na sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o kayamanan, pwede. Di ba? Imagine mo kung mahabang buhay ni Solomon, magpe-perpetuate siya sa kapangyarihan ng matagal. O kaya kayamanan, di ba? Show off. O kamatayan ng iyong mga kaaway, yung immediate gratification, immediate victory, yung maagang ginhawa, yung maagang sarap. Hindi yan ang hiniling niya kasi hindi naman yan laman ng puso niya Kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. I will give you the desires of your heart. Totoo yan. When God is pleased in what is inside your heart, ito ang sagot ng Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Walang ano-ano, walang pag-iisip, walang pagpapatumangga. Ngayon din, kung ang laman ng puso mo ay mga pangarap, alang-alang at para sa Diyos, ngayon din ito sagot sa iyo ng Panginoon, kapatid. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Purihin ang Panginoon. Pero kung ang laman niyan ay puro sa sarili, ang sagot ng Panginoon sa iyo ngayon, kagaya ng sagot niya doon sa lalaking mayaman, dalawa lang naman yan hangal, foolish. So ano po ngayon ang sa tingin nyo sagot ng Diyos sa inyo? Sana po ang sagot ng Panginoon sa atin ngayon, kapatid, Alex, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. And thanks be to God. Ako po nung bata pa't nagsisimula pa ako sa lingkod, the age of 20, 18, 19, 20. I'm always asking the Lord, para ba ako dito? And Lord, alam mo, gusto ko to kasi ito yung pamamaraan. Kaya nga, nag-aaral ako, lagi akong ginaguide ni Brother Tony noon kasi civil engineering din ang course niya sa Mapua. Parang talagang nandun yung tugon ng Panginoon na I'm on the right track. At talaga namang hinanap ko sa kanya yung kaligayahan. To the point na, totoo, I can live this. Kaya kong iwan to pag-aaral na to kung magiging sagabal sa Panginoon. Kaya nga, isa sa matagal kong in-overcome nung namatay si Brother Tony is hindi niya nakita. Nag-graduate ako. Pero alam niyo po ba, nung nag-aaral ako, he's always giving me task na may kinalaman sa civil engineering. Now I know na kahit hindi niya ako nakitang graduate, he trusts me in so many things that is relevant and related to civil engineering then. Kasi pala, alam niya yung tugon ng Diyos sa pangarap mo. Ibibigay ko ang hiniling mo. Sure enough, I'm a civil engineer ngayon. I'm also a teacher. Yun naman yung pangarap ng puso ko. Sabi ko sa Panginoon, patuloy kong gagamitin yung mga kakayanang ito para maglingkod sa iyo. Tutuparin mo, Panginoon, yung mga pangarap. At ang maganda pa sa Panginoon, sabi nga, pag nakita ng Diyos na ang laman ng puso mo at ang pangarap mo tungkol sa Kanya, hindi lang niya ibibigay yung hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungang walang kapantay.
Hindi lang karunungan. Ang hinihingi lang po ni David ay ni Solomon karunungang maglingkod sa Panginoon. Pero ang binigay sa kanya, karunungang walang kapantay. Maging sa mga nauna, so maging sa tatay niya, o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari. Praise be the name of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, gone are the days that we ask for wealth from the Lord. Huwag ka nang manghingi ng kayamanan sa Diyos. Tama na. Huwag na, hindi na dapat kasama sa prayer natin yung kayamanan. Hindi na dapat. Yung kayamanan automatic na isusunod yan ng Diyos when you ask and offer to God your dreams and desires about serving Him. Susunod ang kayamanan, susunod ang karangalan, susunod lahat ng mga pangsanlibutang. Hindi naman ipagkakait ng Diyos yan sa iyo eh. Ang gusto lang ng Diyos, mauna siya. Pag inuna mo siya, everything will follow. At ang sabi pa ng Panginoon, kung tutuparin mong patuloy ang aking kalooban, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Kasi ang sabi sa Marcos 10:27, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang pangarap mo? Kahit gaano kahirap yan, kaya yang tuparin ng Diyos. Hanggat ito ay naka-align sa kanyang kalooban. Pero kung hindi, alam na po natin ang sagot ng Panginoon. Diyan huwag na natin ulitin. Pero kung ang laman ng puso mo, kapatid, ay tungkol sa Diyos, ito sagot ng Diyos, ibibigay ko ang hinihingi mo. Tutuparin ko ang mga pangarap mo. At pati hindi mo hiningi, at pati hindi mo pangarap, kung mapasasaya ka at makatutulong pa sa paglilingkod mo, ibibigay ng Diyos. Paano, Brother Alex? Marcos 10:27, hindi ito kayang gawin ng tao, pero walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Kaya muli, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay iyong makakamtan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sana po napagpala kayo sa gawing ito at bilang pangwakas po, sama-sama po tayo magpasalamat at manalangin sa Panginoon. Ama namin sa langit, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami po'y pinagsama-sama mo at napagpala ng mga salita mo. Lord, linisin mo yung aming puso. Lahat, Panginoon, ng mga pangarap na hindi nakaayon sa kagustuhan mo at kalooban mo. Mga pangarap na hindi makatutulong sa amin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mga pangarap na tungkol lamang sa aming sarili sa oras na to, Panginoon, alisin mo na sila sa puso namin. At ang ilagay mo lamang, Panginoon, sa bagong puso na ito ay ang mga pangarap na makapagbibigay ng luwalhati at kaluguran sa iyo. Mga pangarap, Panginoon, na tanging sa iyo lamang magagamit namin para mabigyan ka ng kasiyahan. Lord, yung mga pangarap ng lingkod, ilagay mo sa puso namin. Ukit mo, Panginoon. Itanim mo. Si Lord, mahal namin ang community ito. Kasi alam namin at sigurado kami, Panginoon, lahat ng pangarap ng pamilya mong ito ay magbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa iyo. Magandang, Lord, sasakyan para makahayo. Mas magandang lote para mas malaki makapagpupuri sa iyo. Mas malaking sambahan para mas marami kaming mag-cater na maglilingkod sa iyo. Maraming manggagawa
maraming resources para marami kaming maabot, matulungan. Lord, lahat ng yan gusto na rin namin maging pangarap kasi yan yung sigurado eh. At Lord, hindi naman matutupad yan kung hindi rin dahil sa amin nakasama dito. Kaya alam namin, pag natupad ng lingkod yung mga pangarap niya, sigurado tupad na rin yung mga pangarap namin kasi kami ang lingkod, ikaw ang lingkod, Panginoon. Salamat po. Sa oras na to, binigyan mo kami ng kasiguraduhan na as we delight ourselves, kung hahanapin namin sa iyo ang kaligayahan, matutupad namin. Tutuparin mo ang mga pangarap namin. Salamat, Panginoon, sa maliwanag na katuruan ngayon na natutunan namin. Salamat sa mga tinig mong nagsasabi. Bibigay ko ang mga hiniling mo. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri pagsamba. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nawa po napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po, maisabuhay din po natin ito, maisapuso. At maishare din natin sa ating mga kapatid, mga kakilala. Upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po. At syempre po, yung ating Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday naman po yun. At yung ating Sunday Fellowship, 2 session na po tayo, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Ang ating second session po ay meron tayong live streaming. At ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, mahal natin. At siyempre po ang ating pamilya, mahal po natin. Ayan, dahil nabubuhay na po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay one in love, one in Christ. At ang tema po ng ating community ngayong taon, sa lingkod, pamilya, tayo.